Pagtatraydor man ang kwento ng ating kahapon, maaari pa rin itong maging simula ng kwento ng ating pagtatalaga ngayon. Sa tulong ng biyaya ng Diyos, ang ating mga pagkakamali ay pwedeng maging pintuan ng mas matibay na pananampalataya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pagkasabi nito, si Jesus ay labis na nabagabag at nagpahayag sa kanila, "Tandaan ninyo, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo." Nagtinginan ang mga alagad sapagkat hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Katabi noon ni Jesus ang alagad na minamahal niya. Kaya't sininyasan siya ni Simon Pedro at sinabihan, "Itanong mo nga kung sino ang tinutukoy niya." Humilig ang alagad na ito sa dibdib ni Jesus at nagtanong, "Panginoon, sino po ba iyon?" "Siya ang taong aabutan ko ng tinapay na aking isinawsaw," sagot ni Jesus. Nagsawsaw nga siya ng tinapay at ibinigay iyon kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap ni Judas ang tinapay, pumasok sa kanya si Satanas. Sinabi ni Jesus kay Judas, "Gawin mo kaagad ang dapat mong gawin." Walang sino man sa mga kasalo ni Jesus ang nakaunawa kung bakit niya sinabi iyon. Dahil si Judas ang may hawak ng kanilang salapi, akala nila'y pinapabili siya ni Jesus ng kakailanganin nila sa pagdiriwang o kaya'y pinapabigyan niya ng limos ang mga dukha. Pagkatanggap ni Judas ng tinapay, kaagad siyang umalis. Gabi na noon. Pagkaalis ni Judas, ay sinabi ni Jesus, "Ngayoy luluwalhatiin na ang anak ng tao, at sa pamamagitan niya ay luluwalhatiin ang Diyos. At kapag niluwalhati na ang Diyos sa pamamagitan ng anak ng tao, ang Diyos naman ang luluwalhati sa anak, at ito'y gagawin niya agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sinabi ko noon sa mga Hudyo, hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay betrayal. Ito ay isang salitang masakit, mabigat at mapait. At totoo namang walang mas lalalim na sugat sa puso kundi ang sugat na dulot ng pagtataksil, lalo na kung ito ay mula sa isang minahal, pinagkatiwalaan at itinuring na kaibigan. Sa Ebanghelyo ngayon mula kay San Juan, ipinapakita ang isa sa pinakamahabding tagpo bago ang pasyon ni Jesus, ang pagtataksil ni Judas at ang pagtanggi ni Pedro. Dalawa sa pinakamalapit sa kanya, dalawang itinuring niyang kaibigan at disipulo, ngunit sa dulo ay parehong tatalikod sa kanya. Si Judas Iscariote ay hindi sumigaw, hindi nagpahayag ng galit. Tahimik siyang umalis sa gitna ng hapag. Ngunit sa kanyang puso, pinlano niya ang pagtataksil. Alam ito ni Jesus. Kaya nga sinabi niya, "Isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." At nang isubo niya ang tinapay kay Judas, para bang sinasabi niya, "Alam ko ang laman ng puso mo, pero minamahal pa rin kita." Binibigyan niya si Judas ng huling pagkakataon, isang alok ng pag-ibig sa kabila ng pagtataksil. Ngunit ano ang tugon ni Judas? Tahimik niyang tinanggap ang tinapay at lumabas. At isinusulat sa Ebanghelyo ang isang nakakatakot na kataga. At noon ay gabi na. Gabi hindi lamang sa oras kundi sa kalagayan ng kanyang kaluluwa. Pinili ni Judas ang dilim, kahit na naroon na mismo sa kanyang harapan ang liwanag ng sanlibutan. Si San Pedro naman, ang pinuno ng mga apostol, ay buong tapang na nagsabi,
Panginoon, bakit hindi ako makakasunod ngayon? Iaalay ko ang aking buhay para sa iyo. Ngunit sinabi ni Jesus, isusumpa mo ako ng 3 beses bago tumilaok ang manok. Minsan, akala natin ay buo ang ating pananampalataya, pero sa oras ng tukso, lumalabas ang ating kahinaan. Ang pagtataksil ni Pedro ay hindi planado tulad ng kay Judas, ngunit ito'y bunga ng takot, pagkalito at pag-iwas sa sakripisyo. Sa mata ng tao, ito'y kahinaan, ngunit sa mata ng Diyos, ito'y isang pagkakataon para sa pagbabalik loob. At alam natin sa dulo, si Pedro ay tumangis at nagsisi. Ang kanyang pagtataksil ay nauwi sa pagpapatawad at panibagong misyon. Mga kapatid, kung titingnan natin ang ating mga sarili, minsan tayo si Judas, tahimik, patagong nagtataksil sa Diyos sa pamamagitan ng kasalanan, ng kasinungalingan, ng pagwawalang bahala sa tawag niya. Minsan naman tayo si Pedro, masigasig sa salita, ngunit bumibigay sa tukso. Lahat tayo sa isang paraan o iba ay naging taksil kay Kristo. Pero ang magandang balita ngayong Martes ay ito, ang puso ng Diyos ay nananatiling tapat kahit tayo'y nagtaksil. Hindi isinarado ni Jesus ang kanyang puso kay Judas o kay Pedro. Hindi siya lumaban, hindi siya nagtanim ng galit. Sa halip nag-alok siya ng pangunawa, habag at pag-ibig. Ang pagtatraidor ay hindi ang wakas ng kwento. Si Pedro ay bumangon muli, nagpatuloy sa pananampalataya. Naging haligi ng iglesia. Bakit? Dahil pinili niyang bumalik. Pinili niyang humingi ng tawad. Pinili niyang harapin ang kanyang kahinaan. Hindi para manatili roon, kundi upang mahubog sa biyaya ng Diyos. Ngayong mga mahal na araw, itinuturo sa atin ng Ebanghelyo na lahat tayo ay may kakayahang magtaksil. Pero higit sa lahat tayo ay may kakayahang magbalik loob. Ang tanong, ano ang pipiliin mo? Mananatili ka bang nasa gabi ng iyong kasalanan, tulad ni Judas? O magbabalik loob ka tulad ni Pedro, luluha ng taos at hahayaan mong yakapin ka ng awa ng Diyos? Ang pagtataksil ay sugat ng puso. Ngunit sa puso ng Diyos, walang sugat na hindi kayang pagalingin ng kanyang habag. Kaya wag tayong matakot lumapit, wag tayong magsawang magbalik loob. Ang mahal na araw ay paanyaya, wag kang manatili sa gabi ng pagkakamali. Lumapit ka sa liwanag ng awa ni Kristo. Mga kapatid, ngayong Martes Santo, habang tayo ay nakikiisa sa huling hapunan ng Panginoon at sa mga tagpo ng pagtataksil, hayaan nating maging totoo ang ating pagsusuri ng konsensya. May mga bagay ba tayong kailangang ihingi ng tawad? May mga relasyon ba tayong nasira dahil sa pagtataksil sa tiwala? May mga pangakong binitiwan sa Diyos na hindi natin tinupad. Ito na ang tamang oras upang huminto, magnilay at magsimulang muli. Tulad ni Pedro, maaari tayong bumangon. At tulad ng ginawa ni Jesus sa kanya, tayo rin ay binibigyan ng Diyos ng bagong pagkakataon. Pagtatraidor man ang kwento ng ating kahapon, maaari pa rin itong maging simula ng kwento ng ating pagtatalaga ngayon. Sa tulong ng biyaya ng Diyos, ang ating mga pagkakamali ay pwedeng maging pintuan ng mas matibay na pananampalataya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, patawad po sa aming mga pagkukulang, sa aming pagtataksil, sa aming pagtalikod sa iyong pag-ibig. Tulungan mo ako, tulungan mo kami katulad ni Pedro na makapagbalik loob sa iyo ng totoo. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.